Pilipinas o si Pangulong Bongbong Marcos nakahanap po ng bagong kakampi na papalagpo sa China? Sino nga ba ito at anong bansa, mga sangkay? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Alright guys, magandang oras po sa lahat ng mga nanunood ngayon. Lahat po ng solid sangkay, lahat po ng ating mga kababayan. Good day, good morning kung umaga dyan. Magandang tanghali kung tanghali dyan. Magandang gabi kung gabi dyan. Pero dito sa Pilipinas, syempre, magandang oras po sa inyong lahat, no? Bago po tayo magsimula mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating channel dito sa YouTube. So sa ibaba po may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Alright guys, maraming salamat po sa inyong lahat. So ito nga po yung balita. Pilipinas di umano nakahanap na ng kakampi at papalagan na nga ba ang China? Ito po ay walang iba kundi ang Australia. Ito po ito yung caption. PBBM nagpasalamat sa Australia dahil sa suporta nito sa West Philippine Sea. So ibig sabihin, sinusuportahan ng Australia ang laban ng Pilipinas against China? Well guys, alam niyo naman mga sangkay, yung Pilipinas ngayon maharap po talaga sa isang problema pagdating po sa agawan ng teritoryo. Ewan ko ba bakit may mga ganito, pero wala po tayong magagawa dahil ito po talaga yung situation ngayon ng ating bansa after kasi ni Pangulong Ferdinand E. Marcos na pabayaan po yung mga isla natin sa West Philippine Sea. Nang nangyari mga sangkay, pagdating po ng 1995, nagulantang na lang di umano ang lahat na may mga nakatayo na pong mga kung ano-anong infrastruktura sa mga isla po natin dyan. Vietnam ang may pinakamaraming nakuha. At nito lamang, pumasok na rin po yung China. Diba? Nakakalungkot kasi panahon ni Pangulong Marcos, bantay sarado po yan lahat. So ngayon, panahon din naman po ni Pangulong Marcos, kaya nga lang, eto, ang problema kasi nakapasok na po yung China. Noon, nung panahon ng unang Marcos, hindi pa po nakaka-abante yung China. Okay. Ito yung balita mga sangkay. Australia. Sige nga, panoorin natin. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa natatanggap na suporta mula sa Australia kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Alright. Sa pulong nila ni Australian Prime Minister Anthony Albanese, sinabi ni PBBM na mas lalo pa raw na engganyo ang Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo nito dahil sa suporta ng Australia na kaibigan at kasanggaraw ng Pilipinas. Kumbaga, nagkaroon po ng panibagong motivation ang Pangulo natin o ang buong gobyerno na pumalag sa China dahil po sa suporta ng Australia. But again, mga sangkay, hindi po solution ang digmaan, okay? Sa China. And I'm sure, eto guys tingin ko naman talaga hindi ang China makikipagdigma. Kasi lugi sila dyan. Kung makikipagdigma, sure ako, lugi tayo pagdating sa digmaan. Pero sa kabuuhan mga sangkay, kung iisipin lang, lugi po dyan yung China kasi pag pinagsimulan nila yung gera, ang mangyayari dyan, matadamage po yung kanilang ekonomiya at lahat po ng tumatakbo sa kanilang bansa magkakaroon po ng problema. At isa po yan sa hindi dapat gawin ng China. Dahil kapag nangyari ito, kawawa po talaga sila. Well, alam naman po natin, pagdating po sa digmaan, wala po talagang totoong panalo dyan. Lahat po talo dahil lahat may damage, di ba? Ang nakakatakot nga lang ngayon kasi nuclear war na po ang mangyayari kung posibleng maganap itong World War III. Nalindigan naman si Prime Minister Albanese na kaisa ito sa pagtataguyod ng Maritime International Law sa West Philippine Sea. Kaisa. So sana hindi lang salita na kaisa nyo kami. Pero walang gagawin kasi tingnan nyo ngayon yung Ukraine. Alam mo sasabihin ng Europe, kaisa nyo kami. Susuporta kami, magpapadala kami ng maraming tangke, mga armas, mga kung ano pa, para labanan nyo yung Russia. Pero wala po silang pinapadala mga kasundaluhan para labanan ng Russia. Diba? Sana totoo po yung sinasabi. Na hindi lamang po hanggang salita, kundi may katotohanan, mga sangkay na alam niyo naman mga sangkay, pagka nagkabigipitan, baka magkawalaan po yan, di ba?
Kaya po nang nangyari sa Ukraine. Nung pumasok na po ang Ukraine sa digmaan, wala. Tumulong sila mga sangkay pagdating sa financial at mga kagamitang pandigma. Pero yung actual na, alam nyo mga sangkay, di ba, halimbawa, nagkaroon ng Korean War. Nung nagkaroon ng Korean War, digmaan po yun ng South Korea at North Korea, pinadala po ng United Nations doon yung marami sa mga sundalo ng iba't ibang mga bansa. Diba? Pero mga sangkay, this time, hindi po eh. Malabo po ito eh. Baka mamaya, ang mangyari mga sangkay, sige, simula na kayo ng digmaan, tapos biglang pababayaan lamang po tayo. Ukraine, yung isa sa biktima dyan eh. You have made very clear that the claims that are being made upon Philippine maritime territory are not valid and have not been recognized and are not in conjunction or consistent with international law. Australia does support, as I said, at the East Asia Summit, the 2016 South China Sea Arbitral Award. That is final and it's binding, and it's important that be upheld going forward. Kasabay ng pagpupulong, pumirma rin ng strategic partnership si Pangulong Marcos at Prime Minister Albanese para mas palakasin ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang sektor. Kasama rin sa nilagdaan nila sa Memorandum of Understanding para sa work on holiday visa arrangement. Dinagdagan din ng Australia ang kanilang scholarship slots para sa mga Pilipinong gustong mag-aral sa kanilang bansa. Working together, I'm confident Australia and the Philippines can rise to meet the new challenges and help to realise our vision of an open, prosperous, peaceful and stable region. So, yan mga sangkay. Australia po ang bagong kakampi ngayon ng Pilipinas. Subalit mga sangkay, ang tanong dito, anong klaseng partnership kaya ito? Kaya ba nila magpadala ng mga sundalo just in case na magkaputukan po dyan sa West Philippine Sea? Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol dito? Tingin nyo ba makakatulong talaga yung Australia sa Pilipinas sa sinasabing agawan ng teritoryo? Comment nyo po ang inyong mga opinion sa ibaba. At ngayon mga sangkay, bago po magkalasan, syempre, subscribe nyo itong bago kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube at i-subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.